Sa magandang araw sa ating lahat mga katambayan. At ito nga, marami talagang mga kaibigan natin nagtatanong dati na kung bakit din na tayo nag-aalaga ng heritage chickens. Sininto ko na po yung pag-aalaga ng heritage chickens dahil po sa maraming dahilan. Una po yung panahon ngayon, iba na talaga yung panahon ngayon kumpara po dati. Ngayon araw-araw umulan simula nung nandito tayo lumipat tayo. Napakahirap mag-alaga po ng heritage po sa panahon po ng tag-ulan. Halos araw-araw umulan dito sa probinsya. At kung ganyan po yung sitwasyon, gaya po ng nakikita po natin ngayon, ulan po. Talagang pangit yung panahon, kahit yung mga native natin natatamaan. Kunti lang naman, isa-isa lang. Pero pag nag-alaga ka po ng heritage, iba talaga yung pakiramdam pag ganito yung panahon. Marami po nagkakasakit. Kahit mga malalaki, nagkakasipon, kahit may vaccine po, natatamaan pa rin po. Ibang-iba talaga yung kanilang resistensya kumpara po sa mga native po natin. At isa din po yung sisiw. Pag nag-alaga tayo ng sisiw po sa ganito na area, kailangan po yan ng ilaw. Hindi po basta-basta yung ilaw na ibibigay natin sa ating mga sisiw. Dapat mainit talaga, malaki yung gastos. Okay lang kung malakas yung benta po natin kumpara po ng mga nakarang taon. Napakalakas ng benta po natin kahit maggastos tayo ng kuryente po na worth 3,000 sa isang buwan. Wala pong problema. Pero sa ngayon, humina bigla yung market dahil din po siguro sa panahon. At okay din naman po mag-alaga ng heritage ngayon kahit dito tayo sa probinsya. Marami din po talagang bumibili sa city. Yun nga, isa din po yung city po. Kumpara mo sa probinsya, napakalayo ng market po talaga. Wala tayong masyadong market po dito sa ating heritage kumpara sa city na madami pong bumibili, nag-inquire. Minsan hindi natin matugunan kasi nandito tayo sa probinsya at napakahirap biglaan agad yung pagpunta ng ating mga kaibigan sa city na hindi pa nakakaalam na nakalipat na tayo. Wala tayo doon, hindi tayo makapagbigay ng manok na heritage, Rhode Island, Castolor, ganyan, Red Sussex o mga cross. Hindi natin mabigyan agad kasi biglaan yung pagpunta nila, hindi natin mapagandaan. Kumpara po dati na nandun tayo sa city na kumbaga pag wala tayo, pumunta sila agad sa ating area, ay makakahanap po tayo, makakapunta tayo agad sa ating mga kaibigan. Isa din yan yung area po, napakahirap sa atin na magpunta ng city, biglaan, wala tayong manok na dala. Ayan din po ang isa sa rason kung ba't naghinto tayo. Pero pag may bumibili din naman po, nakakabigay po tayo. Lalo na po mag-advance yung ating mga customer, ay mabibigyan natin agad. Ayun, ating area, yung pag-aalaga ng sisiyo, kailangan may kuryente talaga. May kuryente naman po dito sa ating area, pero yun nga lang, ay minto natin. Kailangan pa talaga natin na pag nag-alaga tayo ng manok dito, maganda yung kulungan natin sa sisiyo, maganda yung pabahay. Dapat pagkakumpleto tayo sa pasilidad ng ating manukan pag nag-alaga tayo ng heritage dito sa probinsya. Pero babalik din naman po tayo pag nagkataon na okay na yung panahon. Yung panahon kasi kunit yung seeder ko at the same time yung area natin, kung ano po yung malakas dito, yan po yung pinaparami natin. Naubos din naman po kasi yung ating alaga bago tayo pumunta dito. Nabilhan pa rin po tayo, may pakunti-kunti tayong heritage, pero hindi na din po kagaya ng dati na mas marami yung heritage chickens natin kumpara po sa mga native. Kasi yan yung pinakasilabol sa lahat, yung pag-alaga ng heritage. So, ano yung silabol sa area nyo po, yan po yung alagaan nyo. Huwag kayong basta papasok ng pagmamanok na hindi po inaalam yung market, kasi pag nagkataon ay malulugi po kayo. Hindi ko naman sinasabi na lugi tayo dito sa probinsya. Ang pag-alaga natin ng heritage dito sa Glan, may market naman tayo, lalo na po yung itlog. Ang itlog ngayon napakalakas ng listahan, mahal yung per tray. Kung table eggs nga lang, magkabenta tayo dito nasa 200 yung minimum na benta nyo po sa itlog.
hanggang 250. Pag fertilize, ganun pa rin po, nasa 500, 600. O kung tag-ulan yung pag-usapan sa mga heritage, yung mga ganito kalalaki, kahit ganito na po sila kalalaki, pag nagkataon na ganito yung panahon sa heritage, pinakawalan nyo po, disgrasya talaga. So yan, consider natin na stop ng pag-aalaga ng heritage. At kung maging okay na yung panahon, dyan na po tayo babalik. Ngayon kasi wala talaga, zero yung ating pag-alaga. Kahit malaki yung kitaan, hininto ko talaga yung pag-alaga ng heritage. Mahirap kasi, lalo na na busy din po tayo dito sa probinsya. Pakunti-kunti na lang yung alaga natin ng heritage. Gaya po nito, yan, bakas tulog po natin. Parang dalawa na lang ata yung lalaki natin, dalawa din po yung naiwan. So ganun yung natin, pag-alaga. Stop pero sayon, pero babalik tayo. So yan yung din natin, paparamihin natin. Sayang nga lang, napakadami natin mga order ngayon ng mga heritage. Rhode Island yung pinakasilabong sa lahat, Black Astolorp at saka Decal Brown. So yan yung natin, babalikan natin na pag-aalaga. Tingnan nyo po yung ating mga native, malalaki na. Kahit ulan init dito, araw-araw, halos araw-araw, paghapon ulan. So, walang sakit. So, ganun katitibay para po sa mga heritage. Dati, yung mga manok po natin na binili natin galing bansalan, yung marami, pinakawalan natin. Pero araw-araw nagkakasakit kahit nakabaksin. Pag ganito yung panahon, naka-range na kasi sila doon sa ating manukan sa Jensen. 90, yung 90 natin, 100 natin na manok. Yung naiwan, nasa 80 na lang po nung pinakawalan natin sila kasi araw-araw umulan at napakagastos pag ganun. Kahit nakabaksin, nakakasipon, papainom ka, halos araw-araw, gumagastos ka ng 100, 200 po sa gamutan. Isa din yan yung gasto sa heritage. Kung bakit sininto natin ang mga heritage po natin, kailangan niya ng magandang pagkain, masarap na pagkain, dapat feeds. Para makaproduce sila, kumbaga para makaproduce ng magandang itlog, ihirit ay talaga natin, i-feeds natin sila kasi kung kinulang niyo po sila sa protina, sa pagkain, kulang ng sustansya, babagsak yung kanilang production. So yan ang isa sa mga kinoconsider ko kung bakit huminto tayo, mga factors po kung bakit huminto tayo ng pag-alaga ng heritage. Yan lang po ngayong araw. At sa mga kaibigan natin dyan na padaan po, maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa atin, mga bagong subscribers and followers, viewers, thank you po. Kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana din po ay consider nyo po na i-subscribe or i-follow yung ating page, YouTube channel natin at saka Facebook. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na-shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!